Tangina pa ulit-ulit yung based on this document. Yan nga yung pinag-uusapan kanina pa Based on that document, 3 months ang ibig sabihin nun, maximum. Ibig sabihin ng anong Tagalog ng maximum? Baka sabihin na naman dyan, suspicious, kaduda-duda. Ibig sabihin po ng maximum, yung pinakamatagal na maaari mong bayaran o in cash in this particular. So halimbawa, pag sinabi sa'yo nung uutangan mo, aba, kailangan mo bayaran yan in 3 months, maximum 3 months. Hindi na pwede sosobra ng 3 months. Ang tanong, pwede mo ba siyang bayaran in 3 days? Pwede. Pwede mo ba siyang bayaran in 10 days? Pwede. Pwede mo ba siyang bayaran in 11 days? Pwede. Basta wag ka lang lumagpas ng 3 months. Baliktarin natin. Ano nakasulat dyan sa circular na pinagmamalaki ng prosecution? 3 months ang maximum na pwedeng mag-cash advance. 3 months ang maximum. Ibig sabihin, more than 3 months hindi na pwede. Pero ang tanong, pwede ba mag-cash advance in how many days? 5 days? 10 days? 11 days? Pwede. So, may nilabagbang batas ang OVP? Wala. Oh, paya na naman kayo. Tatlong buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Familiar po kayo bilang isang CPA sa accrual method of accounting? Yes po. Can you just, in simple terms, because I'm not even a CPA, just give us a glimpse kung ano ibig sabihin. Ano ba ang accrual method of accounting? Yari Kapag ka na sinabing naman. accrual method of accounting, yung expenses ay ni-record upon incurrence, not upon payment. Opo. Okay. So, dito po ba, pwede po ba yung parang I'm just a simple-minded person? Parang buy now, pay later? Ganun? Wala po yan sa joint circular, so I am not authorized to It's okay. answer that question. I will leave it at that. Punta na lang po tayo sa liquidation. Sa liquidation po, under the joint circular, that's under 6.2.2, correct? Under 6.2.2, if I may just refer you to that provision, dapat po maliquidate magsumite ng liquidation report ang isang agency na may confidential or intelligence funds within 30 days after the close of a quarter. Tama po ba? Tatlo po yung nakalagay dito, hindi lang po at the 30 days after every quarter. Sige po, please enumerate for us. Sige. Under 6.2.2 of the joint circular, all cash advances for CF and IF shall be liquidated within 30 days after every quarter or from the approved target date of completion of the project or activity or after the cash advance have been fully utilized, whichever comes first in accordance with the procedures as stated po. Okay, thank you po. Malinaw. Ngayon po, Mas papakita ko po sa inyo yung liquidation report na isinumite ng OVP for their 4th quarter confidential funds 2022. Maybe this time we could just ask our assisting counsel, Your Honor, to hand the document. Assisting counsel for the other side may also approach. Maaari niyo po bang matukoy kung anong date po na-receive ng COA ICFAO itong liquidation report ng OVP? Based on the transmittal letter po, January 17, 2023. January May we know, 17. Your Honor, for our understanding, what exhibit number? Sorry. Counsel. Thank you for... Yari sila dyan, ano? Kasi, ito nililinaw dito ni POA na nakasulat doon sa joint circular within 30 days after every quarter. Okay? Dapat mag-submit ng liquidation. Sabi pa niya, hindi lang yun. May dalawa pa. Kaya nakalagay dito, within 30 days after every quarter o mula sa pag-approve target completion date o kapag fully utilized na, whichever comes first. O para sa 4th quarter ng 2022 OVP confidential funds, yan yung December na sinasabi nilang ginamit in 11 days. Ang liquidation report na natanggap noong January 17. In other words, kumpirmado ng witness na natanggap ang liquidation pasok doon sa 30-day period.
Yari na naman sila. So ano ibig sabihin nun? Walang illegal na ginawa ang OBP. Hindi pwedeng tawaging delayed ang submission. Hindi pwedeng may problema. Pwedeng suriin. Pero nag-submit na. O ngayon, pwede naman nilang sabihin na incomplete pero nag-submit. Okay? Na-realize lang nila na pwedeng sabihin incomplete pero nag-submit. Iba po kasi yung sinasabi na ay, lumagpas na sila sa submission date, nag-submit po. May kasi di ba sasabi ko nga sa inyo sa dati na pagwari, meron kasi nag-meet, sinulatan mo yung secretary, sinulatan mo yung USE, kailangan lagi may receive. Yan, may receive, January 17. Pasok doon sa circular na sinasabi nila na 30 days o mula doon sa approved target o kapag fully utilized na. Naku po, dali na naman sila dito. Pahiya na naman po ang prosecution. Reminding me, Your Honor. You're welcome. This is Exhibit D-1-4-OVP. This is the prosecution's P-1-11-A. No, I'm sorry. One? I'm sorry, what is it? Sorry, D-1-1. D-1-1. Sorry, Your Honor. Dash one. I was just corrected. Counsel, Your may Honor, proceed. for the record, this is not a common exhibit, Your Honor. Duly noted. Nasama ang loob ni Lola. Now, base po sa date na nabasa nyo, compliant po ba na within the 30-day period ay nakapag-submit sila? Yung act lang po ng pag-submission, ng pag-submit rather, ng liquidation report. Based on this document po, yes po. Yes po. And kung mapapansin nyo po, doon po sa transmittal, meron pong isang checklist. Tama po ba? Yes, sir. And I will refer you now to item 6.2.2.3 of the joint circular. Ayon po sa 6.2.3 ng Point nasabing joint circular 2015-01, ang gagawin po ng receiving officer ng COA ICFAO ay titingnan po yung checklist, tapos susuriin po yung mga dokumentong isinumite ng ahensya, yung mga attachments, kung pasok siya doon sa checklist of supporting documents na kinakailangan. Tama po ba? Can you repeat your question po? Oh, Ayon po sa 6.2. hindi ko alam kung bakit siya paripit ng paripit. Bobo ba to? O mahina lang talaga siya? Mahina ba yung mikropono dyan? 2.3, ang receiving officer ng COA ICFAO ay Ano? titingnan yung checklist Tapos? and then titingnan din, susuriin yung mga naka-attach na dokumento kung compliant siya dun sa checklist. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular. Oo nga! Paulit-ulit based on the document, based on the circular. Yan yung tinatanong, yan yung pinag-uusapan eh. And based on that same provision, kung yun po ay kompleto, tatanggapin po ng COA ICFAO. Tama po ba? Yes po. At pag hindi po kompleto o meaning kulang po yung mga attached documents, yun po ay dapat ibalik ng COA ICFAO sa ahensya at hindi muna tatanggapin. Tama po ba? Yes po. Based And on this provision po. Opo. And in this Hindi, based on the Constitution. Based on the manual of the existence of human being. Di ba yan ang pinag-uusapan? Ba't paulit-ulit? case, because of the receiving stamp, would you say na tinanggap po ng ICFAO ang submission ng OBP? As stamp po nung ICFAO, yes po. Tangina. Ang galing mo. Alam mo sinasabi nila na hindi daw magaling si POA. Ang galing eh. Tinanong, kapag kumpleto, tatanggapin ba? Oo. Kapag kulang, ibabalik ba o tatanggapin? Ibabalik. Tanong, may receiving stamp ba? Yung sinagbit ng OBP, meron. Ano tawag mo doon? Eh, di kumpleto. Hindi lang kasi magaling siya hindi lang siya yung alam mo yon, madiin, pero kung ako yan, pinagtawanan ko na eh. Eh, kumpleto pala yung pinag-uusapan natin dito. Alam, baka patalsikin ako nung judge eh. Hindi kasi ako gaganunin ko eh, di ba? O, hindi kumpleto, hindi tatanggapin. Pagka kumpleto, tatanggapin. O, tanong, may stamp, tinanggap pa? Oo. O, hindi kumpleto, tapos na usapan. Lumayas ka na.
Siguro, iko-contempt ako nung judge, no? Buti na hindi ako naging abogado. Okay. Thank you, Mr. Witness. Now, basing on this document na natanggap ng COA ICFAO ng January 17, 2023, ang kanilang liquidation report, meaning the OVP for the fourth quarter 2022 confidential funds, it took more or less 8 months for COA to issue its official finding. Tama po ba? Yes po. I am showing you a copy of the AOMs that you issued and that were also presented yesterday. May we know the exhibit numbers, Your Honor? Yes, Your Honor. I will get to that. Pwede mo na yung mga next documents. Are you showing the one for the OVP or the DepEd? OVP, Your Honor. OVP, that would be... This is D-1-103-OVP, Your Honor, for the first AOM issued on September 14, 2023. That's the counterpart of P-1-12-A. And isunod ko na po yung pangalawang AOM na na-issue on October 3, 2023. This is D-1-104-OVP. Hanggang dito na lang po muna tayo. Pero diyan pa lang po mga kaibigan, mga banateros, diyan pa lang lagpak na po itong prosecution. Nagkataon lang si Tutoy ang umarap. Kaya tuloy nadali siya ng todo-todo. Kasi again, ulitin natin. From the very start, very basic. What is yung pinuprove ng prosecution? Ang pinuprove po ng prosecution, supposedly, ay dapat, binulsa ni VP Sara Duterte o nilusta yung pera ng walang pakundangan, yung confidential funds. Pero dito, ano napapatunayan? Napapatunayan na tama yung pagkuha ng pera, nasa batas yung hindi pag-i-issue ng mga kailangang impormasyon dahil again, nasa batas po. Paulit-ulit. Ilan yung binigay niya ng batas? Sinulat natin dito. Ilan yung, aside from the circular, 1992 circular of COA, ay meron pang revised penal code, Article 229, RA 3019, Section 3K, RA 6713. So napakalinaw at inuhoan mismo ng witness. Nag-oo rin ng witness mismo doon sa mga sinasabing submission na nag-comply ang OVP. So, una-una, sana kung sinabi nung witness, oo, nilusta yung pera, may problema doon sa pera. Nakita ko, binulsa, o meron kaming pruweba na nabulsa yung pera. Ang masasabi lang nila ay hindi nagsubmit ng mga ORCR, hindi nagsubmit ng mga ano-ano, pero napatunayan ng defense na hindi pa pwede yun kasi nga it's confidential.